At kaugnay po ng investigasyon na sinasagawa ng PNP, makakapanayan po natin si Police Superintendent Fitz Macariola na hepe po ng San Jose del Monte PNP. Sir, magandang hapon po sa inyo. Opo, magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, so far, kumusta na po ang investigasyon na ginagawa ng San Jose del Monte Police kaugnay po ng krimen na ito? Sa kasalukuyan po, tayo po ay nangangalap ng mga persons of interest. Ang persons of interest po dito sa krimen na to, kami pong tinitingnan yung kanyang magsimula po kami dito po sa palibot ng kanyang bahay at yung mga tao po na may access din po sa kanyang bahay at kasama na rin po yung mga tricycle driver po natin at iba pong posibleng maging suspect po natin sa insidenteng ito. Yan po ay ginagawan po natin ng kaparaanan na makakuha tayo ng impormasyon at mabuo po kung sino po ang gumawa at ma-resolve po natin ang kaso nito. Apo. Kanina po ay nagkaroon dito ng konting komosyon at parang meron na nga ho, no? Meron nang nakuha na persons of interest dito sa lugar. Pwede niyo bang pakikumpirma kung ito'y hawak niyo na po o naimbitahan na po? Ganito po, lahat po ng posible pong persons of interest po natin sa kasong ito ay atin pong iimbitahan at idodokumento po natin ng maayos para po wala po tayong maging problema sa ating investigasyon. Tama po yun, may mga tao po tayong iniimbita dito sa ating opisina para magkaroon po sila ng pahayag kung ano man ang kanilang partisipasyon o ano man ang sitwasyon na pangyayari para sa kanila kahapon at ngayong araw na to para atin malaman kung sino talaga yung suspect at posibleng gumawa ng insidenteng ito. Lahat pong yan ay aming tinitingnan gaya po ng obserbahan nyo. Lahat po ng tao na malapit po sa kanila, kasama po yung mga taong may access po sa kanilang bahay. Kasama na rin po, sabi ko nga po, pati po yung tricycle driver na meron pong paradahan po sa harap ng kanilang bahay. Sila pong lahat ay ating persons of interest sa investigation po ito. Opo, at kahit papano, malaking bagay dahil nga sa kawalan ng CCTV doon sa lugar, baka makapagbigay linaw kasi yung mismo taga-barangay nasaksihan yung pang-iimbita ng mga pulis dito po sa binabanggit yung persons of interest. So, yung pong binabanggit din sa investigasyon na walang forced entry, nakikita natin dito magkakatabi yung mga bahay. Paano po kaya yon sa tingin nyo? Kusang pinapasok o talagang pamilyar na pamilyar dito sa lugar? Tama po yun. Ganito po yun. Kung maobserbahan po natin yung bahay, yung construction ng bahay, although siya po ay may gate, siya po ay pwedeng mag-over the backward po sa tabi. And then, sa initial po naming observation din kanina, doon po sa front door mismo nila ay hindi po nakabukas. Yung nakabukas lang po ay doon lang po sa likod. Sa unang tingin po namin, ito po ay walang forced entry. Pero sabi po ng kanyang mister ay mayroon pong konting nasira doon sa lock. So maaari pong masabi natin na sa continuing investigation po natin, pwede po nating masabi na mayroon pong nasirang lock doon po sa likod bahay at posibleng dinaanan po ng ating mga suspect. Apo, bilang panghuli, para doon sa mga may nalalaman dito sa krimen na ito, baka nais manawagan na makipagtulungan at mabigyan hustisya itong mga biktima po. Opo, lahat po ng mga kasama namin dito sa bayan po ng syudad po ng San Jose, sa atin pong mga barangay official, sa atin pong mga kapitbahay itong mga biktima na ito. Atin pong pagtulungan ito kasama po yung ating local government at ibang government agency. Atin pong pagtulungan itong bagay na ito kasi po itong pangyayaring ito, hindi po ito isang ordinaryong krimen na nangyayari po dito, kundi ito po ay pwedeng gawin ng isang taong lango sa droga o may diferensya ang utak. Dahil po ang insidenteng ganito, pagpatay at pag-rape ay isa pong napakatindi pong krimen at saka yung pagpatay po ng kanyang tatlong anak, itong ating padre di pamilya ay napaka brutal po. Ito po ay hindi katanggap-tanggap ng kasalukuyang panahon po natin.
So ito pong lahat ay aming pag-iigihan, lahat ng investigasyon, ongoing po lahat ng ito sa mga oras na to. At hindi po namin bibitawan ito, kaya kailangan po namin ng suporta ng lahat ng may ideya at nakakaalam sa bagay na to at ipagbigay alam lang po sa amin po, sa kapulisan po natin dito po sa siyudad ng San Jose del Monte. Maraming po salamat sa pagkakataon si Police Superintendent Fitz Macariola ng San Jose del Monte PNP. Maraming po salamat, sir. Maraming salamat po.